I lost my monetization on my YT channel. So, actually, nagpa-help ako kay ChatGPT. Nag-remove na nila ako sa YouTube Partner Program. Hello, mic test. Mic test. Ayan, so, we are back. Grabe. Okay, so, sobrang tagal. And we are back sa pagsasalita, friends. Okay, so, ayun, I have some news about dito sa aking YouTube channel. I just found out that last month, may na-receive ako na email from YouTube creators, and then ang sabi nila, di-remove na nila ako sa YouTube Partner Program. So, meaning nun, hindi na monetize ang aking channel. So, I lost my monetization on my YT channel. Hindi dahil meron akong violations, hindi din because may mga na-upload ako na hindi okay, but because naging inconsistent ako. Okay, so as we all know naman ang YouTube, kailangan consistent ka sa pag-upload, consistent ka sa pag-grow, ayan, and nabamaximize natin yung monetization. And in my case, kasi hindi ako naging consistent. Like, ang daming, nag-upload ako, pero hindi siya as in yung intentional. So, ayun, nabasa ko lang siya recently, a few days ago, nabasa ko lang siya na wala na nga, ginawa ko part ng monetization program. Cover ko siya kasi nung visit ko yung YouTube studio ko, wala na yung mga yung earnings, na wala nang lumalabas mga ganon. So, ayun, binasa ko yung email, and yun na nga, nag-email pala sila last month, June. Tapos, ayun na nag-inform sila na ni-remove nila ako sa monetization. So, ganun pala yun, friends, no, na kapag hindi ka na consistent dito sa YouTube, and yun na, may chance pala. Okay, so a quick lang din, background sa aking channel. So, I started uploading videos 13 years ago. So, makikita nyo sa channel ko, may mga videos ako from my college, ayan, and then, nag-share ako ng videos sa engineering. Okay, so, nag-boom ang aking channel, na-hit ko yung monetization nung pandemic. Nag-upload ako ng mga topics or contents about engineering, yung sa OJT, yung sa salary, and then, ano yung work experience ko as a civil engineer. And then, nag-shift naman yung content ko into reaction videos na related sa construction. And then, nag-change na naman into reaction videos sa mga palabas, like Listen to Her. And then, nag-change na naman ang aking niche into work naman as a financial advisor. Nag-share ako ng clips about my life, about sa mga nangyayari sa buhay ko, mga events namin sa family. And then, recently, nag-upload naman ako ng videos, travel videos. Nag-cruise kami sa Japan, sa Hong Kong, and sa Taiwan. And then sa shorts naman, nag-upload ako. Ang random naman, may matcha, may mga ganun. So, ang daming niche, okay? Actually, nagpa-help ako kay ChatGPT. Nagtanong ako sa kanya na, ano ba yung pwede kong gawin? Kasi I lost my monetization. Somehow, I want to rebuild ulit yung channel. So, and-explain ko na ganito yung mga nangyari, ganito yung nag-uploads ko. Madami akong gustong i-share sa buhay ko, but I have to make it intentional naman right now. Kailangan kong maging storyteller. Ganun. Kailangan kong ikwento bakit nangyayari yung mga ganon. Ito yung isa sa mga advice ng ChatGPT sa akin. Thank you. So, gumawa ako ng video na related dun sa gagawin ko. So, wala akong specific na niche, pero I will share kung paano ko i-rebuild yung life ko. So, yun nga, dahil nga madami akong gusto ikwento, sobrang random, may gusto kong ikwento about sa travel, sa career, sa family, sa finances, sa mga ganaps ko sa buhay, and isama na din siguro natin pati sa love life. Include na natin yan dun sa mga i-discuss or i-share ko dito. I want this channel, gusto ko siya i-rebrand into, or parang rebuild, no? Gusto ko i-rebuild yung channel ko into something na magiging inspiring. At the same time, makikita nyo yung growth ko as a person. And right now, I am
update lang, no? So, since naging intention ako sa pag-upload noong 2020, so it's been 6 years. So, right now, I am 30 years old. And ano ba yung mga status sa buhay natin? I am not working as a civil engineer, pero licensed pa din po ako. I work as an insurance and financial advisor under Pure Life UK. May mga hobbies ako, like interested ako right now sa matcha. And then gusto kong gumawa ng mga may side quests, gusto kong mag-vlog about my travels, gusto kong mag-explore sa buhay, ayun. And at the same time, if ever man na gusto ko din mag-share about sa love life, if may darating. About then also sa mental health, ayan, so gusto ko rin siyang ikwento. So madami, no? So help me, so join me, no, sa pag-rebuild sa aking channel, and I do hope na maging exciting and maging consistent ako. Challenge ako na ChatGPT, sabi niya na gawin ko daw to for the next 100 days, 3 months. Kailangan maging consistent ako. So, isi-share ko kung ano ba yung nangyayari or ano ba yung ganap ko sa buhay, kung paano ko ma-achieve yung goals ko. If mag-fail man ako, madidiscover natin yon, makikita ninyo yun. Ayun lang. So, yeah, I guess we're back. This time, mas intentional na, and reveal natin ulit ito. Okay? Ayun lang muna for now. Bye. Thank you. See you sa ating next na video. Tingnan natin kung ano pa yung ma-improve natin dito. Meron akong gusto message sa aking future self. Siguro kapag umabot tayo ng 50 episodes. Okay, so yun, parang gusto kong gawin siyang episode. So this is our episode 1. So pag umabot tayo sa episode 50, gusto ko siyang panoorin ulit. Gusto kong makita ko ano yung naging growth ko. If nagawa ko ba yung mga dapat kong gawin. May mga lessons pa ako ng mga natutunan. May improvement ba sa buhay ko. So, I'm 30, I'm rebuilding my life, rebuilding my finances, rebuilding my relationships with other people. Tapos, so, yun, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Yun na yun, okay na yun. Kita-kits lang sa next na video, no? Ayan, so, that's it for today, guys. And so, by the way pala, no, first time kong magpa-eyelash extension. And first time, okay. So, ito, no, gusto ko din talagang i-share yung mga first time, yung mga ginawa ko. Kasi, di ba, exciting naman kung gagawin mo yung mga first time. Di ba? Hindi na ako natapos. Parang ang dami ko gusto sabihin. Ayoko tapusin itong video. Kasi, it's been a while talaga na ginagawa ko to. And alam nyo ba, no, sabi ko pa dati, 6 years ago, siguro kapag nagkaroon ako ng iPhone, magandang quality na phone, makakapag-vlog na ako ng maayos. Eh ngayon, na nagkaroon na ako ng iPhone na yung gamit ko right now, hindi pa ako nag-vlog. Gano'n, alam mo yun? So, maybe this is a reminder for me, panindigan yung mga sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa channel na to, but let's see. Ayan lang.